alam sa salita ng Diyos. Ayaw naman magbasa. Ako nga, nasabi ko nga kasi noon wala akong alam sa salita ng Diyos, diba? Tapos nung nalaman ko na, sabi ko, akala ko lahat ng tao, yung bang masaya makarinig sa salita ng Diyos. Pero hindi pala. Nasabi ko talaga yan. Sabi ko, Lord, akala ko, Lord, pag nagsasalita ako sa mga salita mo, maraming matutuwa. Pero bakit parang naramdaman ko parang hindi sila natutuwa, Lord? Yun talaga yung sabi ko. Pero sige lang, Lord, magpatuloy ako sa pagsasalita, magpatuloy ako sa pagpapahayag para dahan-dahan, kahit marinig man lang nila yung mga salita mo, Lord, or kahit sa pag-post ko man lang dyan, mababasa nila, at least totoo yun. Ako nga mga kaibigan, sa totoo lang, hindi naman lahat din na talagang naunawaan ko agad-agad, pero hiningi ko talaga kay Lord na maunawaan ko. At yung mga naunawaan ko, yun po ang ibinahagi ko. Natutuwa nga ako dahil may naunawaan ako. At mas lalong natutuwa din po ako dahil ito po sinasalita ko po, dati nakakatakot po, 'di ba, or nahihiya dahil isang makasalanan at nagsasalita sa salita ng Diyos. Pero thank God, no? Ito, isang taong nagpatotoo na merong Diyos na magliligtas ng ating kasalanan at magbibigay sa atin ng kakayahan para isalita siya. Hindi man professional or matalinong tao para ang salita ng Diyos. So, isalaysay ang salita ng Diyos. So, i-interpret. Pero, basta ayun lang sa naunawaan ko ang aking isi-share. Yung na alam ko talaga, yun ang pinaunawa ng Diyos. Through the Holy Spirit, no? Ng Panginoon sa akin. At para isalita ako, para meron akong isi-share. Kasi, masasabi ko lahat ng aking karanasan, lahat ng aking isasalita ay hindi po mula sa akin. Si Lord, siya po ang author. Siya po yung author ko. Ako po ay nag-deliver lang as a messenger. Yan po. Pero, hindi naman din, pag binigyan tayo ng Panginoon ng kaunawaan o kaalaman, hindi naman agad-agad na yung bang ma-perfect agad ang pagsasalita. Kagaya nga, ganito, kung hindi ko ito ipa-practice, so paano ko ma-develop o ma-motivate ang pag-share sa salita ng Diyos? Kaya nandito po ako, nag-share po ako sa salita niya, na sana po dahan-dahan, dahil wala naman po akong proper Bible study, kundi sa sarili ko lang po, at binabahagi ko lang po sa inyo kasi gusto ko po talaga, ang totoo, ay mag-Bible sharing tayo kung sino man ang may gusto. Yung bawat isa sa atin nagbabasa at isi-share. Hindi yung nagdidebate na pinag-aawayan ang salita ng Diyos, kundi ipinapahayag kung anong naunawaan niya sa salita na binabasa niya. Yun po yung gusto ng Diyos, yung sinasalita siya, yung isinishare po siya, hindi yung pinag-aawayan yung salita niya na ako yung nakakaalam, ito mas tama, ako ang mas nakakaalam nito. Talaga, yung mga ganun ba, hindi. Tapos na po ako dyan, yung nakita ko yung mga tao parang nag-aaway-away sila, tapos ang sama ng mga sinasabi na mamurahan na sila. Parang nasabi ko, hindi ito hindi ito ang gusto ng Diyos. Nung nasa bata pa ako sa spiritual, gayon hindi ko naman masabing talagang matured na, pero dahan-dahan mapunta po ako diyan. Nung bata pa ako dahil marami akong mga tinatanong, tapos na sumali ako sa mga kaya akala ko tama yung mga gano'n, hanggang dahan-dahan from my inside, the inner self, no, my inner self, parang hindi ito ang tama, hindi ito yung gusto ko. Kaya sabi ko mag-iba ako ng landas.
kahit mag-iisa ako, basta isi-share ko na kahit dahan-dahan kasi yun din po ang gusto ko, na dahan-dahan isasalita ang pagbabasa sa salita ng Diyos kasi kung bibilisan ko, kasi walang nakakaunawa, wala din, useless din, 'di ba? Kaya dahan-dahan kung babasahin kahit sabihin niyo diyan, ang hina-hina naman magbasa, ang dahan-dahan kasi sabi ko talaga, Lord, gusto ko talaga 'pag mag-share ako sa salita ng Diyos, gusto ko talaga, Lord, yung dahan-dahan na mauunawaan ng mga tao. Lalo na yung mga tao na wala talagang alam sa salita ng Diyos. Yun po yun. Kasi gusto ko, Lord, malaman talaga nila, Lord, kung paano mo pinakilala sa akin ang kabutihan mo, paano mo pinaunawa sa akin yung mga salita. Ganon din ang gusto kong mangyayari sa mga tao, na makita talaga nila ang katotohanan tungkol sa iyo, Panginoon. Yun ang mga declaration ko during my prayer, ay Lord. Kaya, ito, dahan-dahan din po talaga. Kaya, pasalamat lang din ako kay Lord dahil sa lakas po. Hindi po lakas na magpangsuntok, hindi po ganun. Hindi po ako malakas sumuntok, kundi sa lakas po ng ibinigay ni Lord. Halimbawa, sa trabaho, ang trabaho ko panggabi tapos umuwi, nandito pa ako, wala pang tulog, pero talagang gusto ko mag-share sa kanya. Iyan ang isa sa mga evidence na lakas na ibinigay ni Lord sa akin through the Holy Spirit para po mag-share sa kanyang masalita. At syempre, no, ang pagsasalita sa salita ng Diyos ay hindi po talaga easy, sa totoo lang. Pero bahala na. Sabi ko, Lord, bahala na, hindi ako magsasalita. Basta hindi ako ang nagsasalita, kundi ikaw, Lord. Ako ay talagang deliverer lang, messenger lang talaga. At basta masaya ako. Kasi si Lord ang lakas ko eh. Diyan po ako na-amaze po talaga kay Lord. May mga trials po, may mga problema, pero sabi ko, Lord, amazing ka pa rin talaga. In another ways, yung mga trials na yun ay meron pong good things na nangyayari po. Naku, amazing po talaga. Basta something is amazing. Sa work ko po, yung dating mga kasamahan ko na hindi ko ka-close, ngayon dahan-dahan nag-close. Ibang-iba po talaga. And then, basta something, at saka yung kaaway ng Panginoon, nandyan po talaga palagi din. At ang gagawin po natin, ang ginagawa ko po, kasi it's my lesson din po yan eh. God give me also lesson, isi-share ko lang po sa inyo, na yung kaaway ng Diyos ay talagang nandyan po palagi. Ngayon, anong gagawin natin? Hindi po natin yan mumurahin. Kukontrolin po natin din ang ating sarili po mismo. Kung masama yung, halimbawa may kasama tayo na pangit yung ugaling pinakita sa atin, hindi po natin yan dapat awayin. Tayo po. Ako po kasi madali din po akong yung ugali ko dati kasi meron akong meron akong motto sa sarili na nagpapasensya ako, pero pag napupuno ako, lalabanan kita, hindi kita katatakutan. May ganun din po ako dati. Pero ngayon po, alam niyo po, hiningi ko kay Lord na ayoko yung ganun. Gusto ko yung always magpapakumbaba. Na mawala yung bang yung may katapangan minsan. Lagi na lang humble and love. Kaya alam niyo po, yung in-apply ko po yan sa sarili ko. Kasi may application din dyan. Hindi ka po pwedeng mag-pray ka lang, hingiin mo kay Lord, tapos hindi mo gagawin. Kasi susubukan ka Susubukan ka rin kung ano yung pinagdasal mo, na yun ba ang gusto mo, ay susubukan ka rin, no? Ngayon, may kasama kang pangit ang ugali, ngayon, hiningi mo maging humble. Tapos, merong kasama ka pangit na ugaling pinakita sa'yo. Tapos yun, ang humbleness, ng katapangan. So, wala yung sa prayer mo, walang application doon. So, dapat i-apply mo yun.
alalahanin mo, ay nag-pray pala ako kay Lord na maging humble. So, dapat magpakumbaba, hayaan na lang yung nagagalit na tao kasi wala ka namang ginawang masama, eh. Kasi gano'n talaga yung kaaway ng Diyos ay nagpapakita din po talaga ng gilas. Kaya control po natin sa sarili natin, mga kaibigan. Kaya ang ginagawa ko po minsan, pinapakitaan ko ng mabuti pero walang effect. Meron po kasi minsan 'no makakasalamuha, tapos minsan sabi ko, "'Tong tao na 'to walang grateful sa puso niya talaga, walang gratefulness." So minsan po, sinasabihan ko rin na ano, may naman akong sinasabi pero hindi na po pagalit. Pero dati po 'pag nagsasalita ako nagagalit ako, pero ngayon mahinahon po yung pagkasabi ko. Siguro na-realize din, and then something talaga na na-amaze din po ako talaga na si Lord ba, kagaya ng istorya ko ngayon ha, kasamaan ko sa trabaho. Hindi po talaga maganda yung ano niya, attitude niya sa akin, pero ako I always showed good things 'no. Tinutulungan ko siya kahit hindi siya, humingi ng tulong, na nakita kong hindi niya kaya, halimbawa sa trabaho. Kaya minsan nado-double yung trabaho ko. Pero nakikita ko nagte-thank you naman siya, pero pagka next day parang pangit na naman yung ugali niya. Kaya sabi ko, "Bakit kaya gano'n?" Hindi man niya naisip na maganda naman yung mga pinakita ko. Tapos talagang tinutulungan ko siya kasi ayoko rin kasi na ano yung halimbawa ako ay bakante sa oras tapos nakatayo lang, ayoko din naman ng gano'n. Eh, yung may mga tao na nagtatrabaho, tinutulungan ko po 'yun para gagaan po din po yung trabaho nila. Eh, baka sa akin naman na ako sa time ko rin na baka hindi ko rin kaya ay hihingi din ako ng tulong, at least hindi nakakahiya, 'di ba? Pero bakit may mga gano'n minsan nasabi ko, ba't may mga gano'ng tao na wala silang grateful sa kanilang puso? Tapos pinagdasal ko kay Lord, alam niyo po ba, nung pinagdasal ko kay Lord ang tao na 'to, nag-iba po siya ng ugali. Kaya do'n pa nakaka-amaze, 'di ba? Kaya 'yun ang work po talaga ay dasal. Dasal lang po natin. Ipagdasal natin ang ating sarili, ang ating kaluluwa, ang ating mga kasamahan sa trabaho, mga lahat po, pamilya, mga kapatiran, mga relatives, lahat ng tao, pagdasal po natin na magbago. Lalong-lalo na po kung sino po yung malapit sa atin, lagi nating kasama. Pagdasal po natin. Yan po mga kaibigan. Kaya always exalt the name of the Lord. Itataas po natin, pupurihin po natin, at huwag po natin ikahiya. Minsan nga nung isang araw din nag-talk din kami ng aking kasamahan sa katabi ko po sa trabaho. At talagang parang na-guilty po ako ba na hindi ko po naisama si Lord. Kaya alam niyo po, sinisingit-singit ko po kasi siyempre 'di ba dito sa Japan, Japanese, hindi po talaga nila ano yung about sa ating faith. Kaya dinadaan ko po na kasi ako I believe God, naniniwala ako na may God. Talagang ini-insert ko po. Hindi po kasi puwede din niyang isagad, kaya dahan-dahan na makarinig God, God. Kasi God na po ang mag-touch doon sa kanila na kung meron man silang panahon na pangangailangan na walang iba makatulong, maalala man lang nila yung God na sinasabi natin 'no. So, kailangan natin insert 'pag may mga taong hindi nakakilala sa ating Diyos, insert natin ang ating Diyos, ang ating God. Huwag po nating kakahiya. Ay sinabi ko kasi ako kasi I believe that there is God. Yun po, insert. Parang nagpa-remind po talaga sa akin na yung bang sabihin mo ako, parang gano'n. Kaya laging nag-ano sa isipan ko, kaya insert ko po. Ayaw ko po sanang magbanggit ba kasi sa work 'di ba, parang ano, ah, ano ba 'yun, yung parang distraction, pero parang na-guilty ang puso ko. Sa isipan ko, God, parang talk God. Hindi ko po talaga na ano 'yan, pero parang something na may nagme-message po na
talk about God. Kaya sinabi ko na, ako kasi, may sakit o ano, ay naniniwala kasi ako na may God. Na hindi lang sa may pera tayo na puwedeng ano sa doktor, pero ako, still there is God na tutulong na para ma-heal. Yun po kasi ang aming pinag-usapan ay about po sa sakit. Kaya yun, 'no. Insert natin ang ating God. So ako po ay magpapaalam na at salamat po sa inyong lahat. At kung sino man ang makadaan sa video na 'to, sa live na 'to, ay sana po meron kayong natutunan sa aking ibinahagi po. At salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo.